anemic ka, Singiwi Jr. at ang press release nila mga kababayan ay pupunta daw doon sa UN, whatever convention there is or event, at makikiusap daw Singiwi na itigil na ang digmaan. Again mga kababayan, kapag ang isang tao or individual ay pathological liar, baligtarin mo lang ang sinabi. At yun ang totoo. So, kung makikiusap yan ng... Hindi pa ako uminom ng tubig, mga ate. Ngumaknak na kaagad, sandali lang. So, kung sinabi niya na siya ay makikiusap na itigil ang digmaan, may ibang pakayan. Baka gusto niyang magpagamit or ipagamit ang Pilipinas sa digmaan. Katulad ng binanggit ko kagabi sa live natin at kung di nyo pa napapanood, balikan nyo na lang. Shoutout po sa Team Replay. Mukhang ang Russia ay umamin na tinutulungan nila ang Iran laban sa gyerang ito ng US, Israel na nagtandem na binubuli ang Iran. Again, napakalaking bansa at pinaghandaan. Siguro na, no? They see it coming naman mga tatkuya na paghandaan ng Iran ang gyerang ito at mukhang tumatagilid ang anemika. Bakit nasa anemika Kangiwi? Bukod sa binaback up ng Russia, baka nagbibigay rin ng intelligence ang China sa Iran. Kasi kung umaasa ang Iran mga kababayan sa GPS, Global Positioning System, to track the missiles or maybe the locations of military installations, no, mga military bases ng US in the Middle East, hindi sila pagbibigyan ng US kasi US technology ang GPS. On the other hand, ang China meron din silang sariling parang GPS. Kaya tinatamaan ng Iran ang mga military bases or tina-target, no, talagang natutumbok nila kahit na nakaharang ng Iron Dome kung saan ang military bases ng US na nakakalat all over the Middle East. So hindi gumagamit ng US technology ang Iran sa labanan na ito, maybe they are supplemented by China. So again, alam naman na ang China, 85% of their oil ay nanggagaling po sa Iran. Okay? Nagpa-function ang industry at economy ng China sa tulong ng Iran dahil mura ang kanilang langis. Tapos ganitong ginigyera ng US at Israel, maaapektuhan ng China. Itong gulo na yan ng Israel, US, na nagkakampihan laban sa Iran, ang totoong target dito, China. Gustong i-cripple ng US ang China, yan yun. At mukhang binaback upan ngayon, pasikreto ng China ang Iran. Kaya naman Singiwi ay baka nasa anemika. Again, baka ipagamit niyan ang Pilipinas para habang sikretong tumutulong ang China sa Iran, ano ba ang pinakamalapit sa China na merong military bases na ayaw aminin ni Auntie Claire at ni Ngiwi Jr.? Di ba Pilipinas? Ano ba yung EDCA sites na yan? Hindi ba military bases ng US yan? Siyam, pasikretong nilagay, baka mahigit na nga. Baka 20 EDCA sites na yan mga kababayan. Na, sinungaling sabi ang EDCA sites daw, ang mga kano daw nandyan sa Pilipinas para tumulong kapag may disaster, may bagyo, may kalamidad, whatever, may baha. Nakikita niyo mga mapuputing legs ng mga kano kapag may baha? Nakikita niyo ang mga mapuputi nilang itlog, mga kababayan? Nada. So, budol. So, kung sinasabi ni Ngiwi na siya ay nasa US para makiusap na itigil ang digmaan, you could have just called Ngiwi. Binubudol mo nga mga tao. Eme-eme ka na tinawagan mo yung sino bang tinawagan daw niya? I think UAE, no? Kasi nga 'di ba gusto niyang palabasin na tumutulong siya sa repatriation ng mga Pilipino. Tinawagan daw niya ang sheikh ng UAE or someone higher here in the UAE, no? Ang hari ng Emirates o ang leader ng Emirates. Tinawagan niya, 'di ba may ganyan siyang post? Ating wala siya sa records ng ng mga kausap ng sheikh ng Emirates. Walang Philippines doon. So yung photo op niya na may tinatawag, kinakausap siya sa telepono, mukhang budol din. You could have just called Donald Trump or whoever, kung sino man ang leader ng UN, United Nations, I think that's US, tumawag ka na lang. Bakit ka nagsasayang ng pera?
Nung mga nakaraang araw mga kababayan, sinabi yan ni Ngiwi, bawasan daw muna ang mga tours, bawasan daw muna ang mga travels ng mga government officials dahil magsaspike ang presyo ng lahat dahil sa kaguluhan sa Middle East. Magbawas daw ng gastusin ang mga ahensya at opisina ng gobyerno. Lente, kasasabi lang niya biglang bumiyahe sa US. Bakit? Kasi sabi mo lang nga, magbawas ng gastusin ng gobyerno, tapos naglamyerda ka. Tapos may Latina Manila party ka pa sa Malacanang. No wonder, gigil na gigil ang mga OFWs kay Ngiwi, and let's watch their rally. No, hapon hanggang gabi, nandun ang mga kababayan natin sa US, sa New York in particular. And shout out, mamaya ako si-share sa inyo yung mga fun fact kung sino yung mga OFWs na nandyan. And of course, mga ate at kuya, actually, well, heads up, yan ay mga OFWs na sumuporta sa Uniteam. Nung nagtandem si Ngiwi at si VP Sara. Akala ko nga mga ate at kuya, aawayin ako ng mga OFWs na yan sa New York, no, or nasa eastern part of the US, kasi nga, bumaliktad ako eh. Nabawasan ako ng followers, di ba? Dati naman ako supporter ni Ngiwi at ni VP Sara dahil nga sa tandem nila noong 2022. Tapos bumabatikos na ako kay Ngiwi. So, ang inakala ko itong mga taga-US nating kababayan na supporter nga ni Marcos Jr., even ni VP Sara, ay magagalit din sa akin. Au contraire, katulad ko rin sila na natauhan at budol na budol. Well, majority of them I think are Duterte supporters. That's why sinuportahan lang din nila ang Uniteam dahil nakatandem ni Ngiwi si VP Sara. So eto po ang pagdating ni Ngiwi at sapong-sapon niya ang kanyang tiyan, nasa hindi ko alam na dahilan. Bakit kaya hawak-hawak niya ang kanyang tiyan, mga kababayan? At bakit may pa-show siyang nalalaman? Sino siya? Siya ba si who's that? Sherlock Holmes? Ano ba siya? Parang investigator? Ano nga ang profession ni Sherlock Holmes, mga kababayan? Paki-comment yan sa comment section. Bakit ganyan na pormahan? May pa beret. Ano ba tawag sa sombrero na ito? It's not beret eh. But may mga ganyang fashion statement. Hindi ka ba nakapagpakulay ka agad ng buhok kaya nagsombrero ka na para hindi makita ang mga puti mo? At ba't sapo-sapo mo ang tiyan mo? Mahangin lang ba sa labas? Sayang-saya si Ngiwi, no? Parang nawala ang sama ng pakiramdam. Although sapo-sapo niya yung tiyan niya, baka may colostomy bag, malay natin. Pero happy-happy siya, nakalamyerda na naman. Sabi nga ng kanta natin, Makati ang kamay, Makati rin ang paa. Sabi nung kanta. May kanta tayong ganyan. Maybe i-upload ko yung buong song na yon. But ano Makati ang kamay? Bakit? Ano yun? Anong figure of speech yun? Ano ibig sabihin ng Makati ang kamay? Paki-comment niya sa comment section. Makati rin ang paa ng Ngiwi. Akla si Bongbong, akla si Bongbong, paborito ang saging, ipinasok tas tumbong, akla si Bongbong. Yung kantang yon. Akla si Bongbong, matakaw sa polvoron. Yun yung kantang yun. Napanood yun Anyway, upload ko na lang siguro ulit. Makati ang paa, lamyerda, kasasabi lang eh. Di gigil na gigil ang mga OFWs, but I think nag-uumapaw na ang galit, hindi lang po ng mga kababayan natin in the US, lalong-lalo na kayong mga nasa Pilipinas. I mean, kami mga nasa labas, no? Kami mga nasa abroad, kahit papano nakakaraos, no? May nadudukot. Alright? Pero paano ang mga nasa Pilipinas na wala ng ibang choice kundi umasa na lang sa minimum wage, sa traffic, sa mahal ng gastusin, sa remittance ng mga OFWs. Kahit naman ako nagigipit din, lalo na ang mga Pilipino. Nakakapag-ipon pa ba kayo? Hello sa mga nanonood sa Pilipinas, nakakapag-ipon pa kayo? Unless siguro may stable kayong negosyo or maybe old rich kayo or may mga minana kayo. Pero kung aasa lang kayo sa trabaho na napakakulang naman sa Pilipinas or kumikita ka man, saktuhan. So panoorin na, alam nyo, inabot na sila ng gabi. I think hapon pa lang yumayaw-yaw na ang mga kababayan natin sa US. Ayan, i-play natin ang video mga kababayan. Hold on. Ayan. Mga taga New York nating kababayang Pilipino. Full volume. Magnanakaw si Marcos! Magnanakaw raw wala talagang control. Magnanakaw. Fedora hat. Marcos, sinungaling.
Sinungaling si Marcos! So it's his hotel in New York. Nandun ang mga Pinoy. Marcos, Marcos Mandaraya. Marcos, Marcos Mandaraya. Mandaraya si Marcos. Parang ang lamig dun. Tapos Marcos Magnanakaw. parang umuulan din. Marcos Magnanakaw. My God. Marcos, Marcos Magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Ang dami scaffolding sa New York, no? Woo! Guys, it's Manoy Pons here in front of the pier, the Taj Hotel here in Manhattan, where Manhattan. Magnanakaw Marcos is staying here. Diyan daw nagsistay si Giwi. Ano yung tumutugtog? Nandito kami ngayon Saan? yan hotel na yan. Nandun si Marcos Jr. Wala din po doon sa presidente. Wala raw pakinabang ang presidente. Mga ka-GTS, wala tayo ngayon sa United Nations. Kasi nalaman namin yan. Masyadong marinig yung sinasabi. Right now! Dami scaffolding kasi siguro nire-renovate yung building. Oh? Dami oh. May nakahubad pa. Parang ibang lahi yan. Pinoy pa yan? Ito, lamig-lamig na kahubad. Dahi. Oh, may mga ano sila mga kababayan, may mga tarpaulin sila. Hindi nakasulat, dictatorship, no to macho dictatorship. Ayan, siguro yung entrance ng hotel. Yeah, mga bata ito. And kaya rin may mga scaffolding mga kababayan, syempre para pag may mga nalalaglag na debris, kung nire-repair ang building, lakas sa sigaw. Ay para hindi mabagsakan yung mga tao kasi baka may mga ganyang incidents before in New York. Dapat yung daanan may kanto. Oh, parang may ano rin, may mga makakaliwa rin. Note to ano yun. Sama-sama na. Wait, forward natin. Baka lalapit si... Inabot na ng gabi itong mga kababayan. Mamaya na play yung ano nila. Gabi na ngayon sa New York. Oh, madaling araw. Pasa, ang taksil sa bayan daw si Marcos Singilin. Sabi, oh. So may program sila sa tapat ng hotel ni Ngiwi Jr. Woo! We need no more 24-hour work days. 24 hours? Today, healthcare workers in New York City announced that they will sit in every single day at City Hall if the No More 24 Act is not passed by March 18th. They will sit in to demand that Mayor Mamdani immediately stop his violence against women. Ilapit-lapit nga natin. And mga kababayan, pati, itong mga to, again, supporters ng unit team noong 2022. Sila yung mga nagpula ng damit, nag-green ng damit nung tumatakbo si Ngiwi at VP Sara.
tandem. How does it feel, Ngiwi, na ang mga taong sumuporta sa you before, ngayon, ay nandyan, no? Sa labas at binabatikos ka, bakit nandito ka sa US? Anong ginagawa mo dito? Magtrabaho ka. Kasasabi mo lang na magbawas ng gastos sa pagbiyahe at pagtutur, ikaw itong nagbumiyahe at nagtour. Ano talaga ang pakay mo sa US? Makikiusap ka lang ba na itigil na ang gulo sa Middle East? Pwede mo na magpa-press con ka, magpa-press release ka, magpa-interview ka. Katulad ng ginawa ni Sisa Virus, na feelingerang gustong maging Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Unang-una nagpa-press con si Risa, itigil ang digmaan, kuning-kuning. O, di naging laman siya ng balita. Ang balita kasi, ang Philippines nananawagan, ganun, Hindi mabanggit na the President of the Philippines, kasi sino ba yung senadora na yun? Kung totoong sincere ka na matigil ang gyera kahit sa Pilipinas ka na panggigil, nung isang araw, nasa tulay ka lang ng Kamuning. Nagliliparan na ang missile dito sa Middle East, nasa tulay ka ng Kamuning. Nagpo-photo op, and then may party pa kayo sa Kamangyang. Siguro yung party nila mga kababayan, yun yung parang despedida party nila, no? Sana huwag ka nang bumalik ng Pilipinas. Makabangon ng Pilipinas. Hindi ka totoo sa mga pinagagawa mo, ni wala kang ang pinapakulong na kongresista at senador na or mga politikong sangkot sa pagnanakaw ng pera ng Pilipinas. Tapos nagagawa mo pang maglamierda. Kaya yung gigil ng mga Pilipino, lalo na yung mga kababayan nating OFWs, di ba? Nag-uumapaw. Meron mo yung dati mong supporters, ayan, si Tatay Digong, pag pumupunta sa isang lugar abroad, nagkakagulo ang mga Pilipino, hindi magkanda o umayaw, ano ba tawag dyan? 'Di ba? Sa tuwa, sa saya na dumating si PRRD or dumating ang presidente ng Pilipinas. Ayan ka, pumupunta sa New York, galit na galit ang mga tao sa labas, nagrarally. What does it say about you? It means inutil ka, pasakit ka, yung nataksil ka sa bayan, pasakit ka. Nagsasayang ka ng pera, hindi ka nagtitipid, at baka yung pagpunta mo sa US, baka may bit-bit ka na namang kinamkam mo. Or maybe sasagot kayo, baka tumawid to ng West Coast mga kababayan, nasa eastern part sila ng US, in New York. Ngayon mahabang long drive yan, for sure, private jet daw ang sinakyan ni Iwi, papuntang US. Despite na meron namang mga commercial flights. May flights naman ng PAL to New York or to JFK. Pero ang sinakyan, private jet. Or magerd. Kayo mga tat kuya, kung makita nyo si Marcos Jr. sa personal, anong gagawin nyo? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga video.